natin yung Okay. popularity versus integrity. May gusto lang akong linawin mga kaibigan. Nakikita Mm. niyo naman medyo merong pagkakaiba ng opinion sa loob mismo ng mga supporters to Duterte tungkol sa Naga Leaks. Actually, hindi sa Naga Leaks mismo eh. Doon sa Ay, bakla, favor naman. ah, Pwede next kantok natin, palitan mo yung picture. Hindi ka na kasing ganda niyan eh. Charot lang. tang ina mo, puta ka, joke, joke lang yun. Oh, sige, puta tuloy ka. mo. Iano ko na ha, Okay. itutuloy ko na yung sinasabi ko, malandi ka talaga, malandi ka. Um, ito po ha, Oh. yung ano po, gusto ko lang po, alam niyo naman po na merong, hindi naman siguro kaila, we're very transparent, na merong pong pagkakaiba ng opinion, minsan nagkakainitan, tungkol po dito sa issue ng We Are Collective. Hindi talaga actually doon tungkol sa Naga Leaks. Tungkol po ito doon sa after ng Naga Leaks, yung ano nga, yung teaser, quote-unquote teaser ng Hydra. Gusto ko lang po Mm-mm. linawin, hindi Mm. po namin pinipigilan ang freedom of speech ng mga taong nasa likod ng We Are Collective. Hindi po namin True. sinisensor, hindi po namin sinisensor, at wala po kaming ibalak isensor ang mga taong naglagay ng, ano ba to, ng, kung ano man, kung, yung nag-volunteer daw doon sa Hydra 8. Yan, wala po kaming Mm-mm. balak, Kaya wala, lang po, kaya lang, bakla, remember yung several months ago, nagkaroon tayo ng diskusyon. Actually, hindi ba tayo nag-away doon? Pero nagkaroon tayo ng diskusyon. Sabi ko sa'yo, Sas, bakla, lahat na lang pinatulan mo. Di ba sinabi mm, ko sa'yo yung ganon? oo, Kasi di ba patola ka? oo, Hanggang kalit-liitan na account, tinitira mo sa page mo. oo, Tapos ako parang bakla, talagang kailangan tirahin mo yung kalit-liitan na account. Ignore mo na lang yan. Ganun sabi ko sa'yo. Sabi mo parang trip mo yun eh. Wala basta ganun trip, di ba? oo. Pero hindi kami So, nag-away, ang ha? ginawa ko, hindi ko binasag yung trip mo. Sige, gawin mo yung gusto Di mo. ba? Ganun talaga. Tingnan niyo kami Di dalawa ni ba? Tipi. Di ba, binabara niya ako dito, pero walang samaan ng loob. Di ba? Sabi niya sa akin, ako pat wala ka masyado sas kung Mm-mm. sino-sino lang pinatulan mo. Pero wala kaming samaan ng loob. Ngayon, ito po kasi ang point namin dyan. Ngayon kasi may mga lumalabas na merong popularity, Chorva, na may air of Mm-mm. superiority daw kami, Chorva. Actually po, yung mga ganyang eksena, kaya sinasabi yan at yan ang lumalabas ngayon kasi a lot of things na nangyari tungkol dito sa Hydra ay nangyari po hindi po sa harapan ng maraming tao. If some people would just be honest kung ano po yung objection ko at ni TP tungkol dyan, things would be Mm. clearer. Pero, hindi kasi And the inilalabas. discussion would have been so much simpler. Oo, kaso hindi kasi inilalabas yung objection namin at yung doubts namin tungkol doon sa tao na nasa likod ng We Are Collective. I know the person at hindi ko sabihin kung sino dahil sabi nila in danger daw ang buhay. Pero my point kasi doon is meron kasing mga bagay na information na dapat ilabas so that people ha, pro-Duterte folks could have a bigger picture. 'Di ba? At makikita Kasi, nila, time out bakla. So, ang eksena rito kasi bakla, um, yung style ng We Are Collective at saka ng Thinking Pinoy, similar in the sense na pareho kaming naging anonymous, di ba? I was anonymous prior to January 2017. Kaya lang po, ang main na difference ng We Are Collective at saka ng Thinking Pinoy ay nung po nagpo-post ako dati sa Thinking Pinoy, laging may ebidensya. So I do not rely on my own credibility para maging believable yung article kasi verifiable siya dahil sa mga references. Ngayon, naglabas ang We Are Collective na isang mahabang article na sobrang daming claims at sobrang explosive pero wala pong documentary evidence. Ngayon, dahil po doon, ang tanong, paano kami maniniwala dito? Ibig sabihin, kailangan mag-restyon sa credibility ng nagsulat. oo, kaso hindi Di nga ba? hindi nga Eh, ang problema nagpapakilala. nga, Sa So, ngayon, nasabi ko, o baka naman maglalabas siya ng evidence, bigyan mo lang ng mga ilang araw, baka matagal lang i-prepare, di ba? Baka kailangan i-digitize pa yung kung ano mga paso o kung ano mga jars of truth ang kailangan nilang basagin, ewan ko. Pero ang point bakla, imbis na i-support nila yung original nila na pasabog, yung i-build up nila, i-strengthen nila, i-fortify nila, bakla, pasabog sila ng pasabog uli ng bago. Oo. Saka Eh, pwede ba yun?
Hindi kasi ang ako talaga, wala akong pakialam talaga kung ano man ang expose ng We Are Collective. Expose yun na expose, pero ganito kasi yan. Kung yung tao na nasa likod ng Nagalix ay sinasabing was this sinasabi na na anong nangyari? Bakit nawala? Puta. Bakit nawala naman yung yung video? Naririnig mo ba ako, Bax? Oo, narinig kita. Ayan, akala ko nawala. Anyway, kasi kung yung tao, in danger yung buhay niya, di ba sabi, in danger ang buhay? Ay, bakla, time out. Pinapanood ko yung natin, Facebook live feed. Ito lang. Check ko nga kung may tunog. Hindi may tunog. Ano lang, nawala lang yung... Ayan, okay na, naririnig na. Hindi, okay. ganito kasi yan. Kung yung tao na nasa likod ng We Are Collective, ang buhay niya ay in danger. Di ba? Kasi nga, malalaking tao nga naman yung binabangga. What more pa, yung mga taong nag-volunteer. Gets mo? Na nag-volunteer. So what I was worried for doon sa 8 na yon na vloggers is why are they putting their lives on the line for someone whose credibility, whose reputation is questionable? Hindi pa established. Kasi ganito Diba? yan, alam nyo, wala kaming Hindi pa established. wala kami talagang pakialam. Why would they risk, bakla, ito simpleng tanong, why would they risk their safety for someone who doesn't want to risk his safety himself? Ayun kasi ang main question doon. Pero kasi ganito yan mga kapitbahay, I don't want to release this kasi hindi ko lang sabihin kung ano, pero there are conversations happening behind the scenes. Mga may tatanong, di ba? May mga questions na we've raised. Ngayon lang kinakasama ko ng loob, itong mga tao na I don't wanna name names, they are not fully giving the entire story kung ano yung objection namin. Di ba? Bakit? Yun eh. Ngayon, ang lumalabas ngayon kasi, Vex, ginagawa tayo, nag-o-object tayo kasi insecure daw tayo, kasi nga, We Are Collective daw is, I don't know, gaining a lot of following or whatever. Di ba? Ito na yung question ng popularity. Di ba? Meron daw tayong ganito. Hindi po yan ang issue. Meron pong totoong issue. Hindi lang po sinasabi ng mga tao kung ano po yung issue na ni-raise namin. Kasi, pag ni-raise kasi yan, pag siniraise yung issue na yan, na ni-raise namin, then people would fully understand our side. At saka bakla, sa akin, Thinking Pinoy has always been on the side of what I believe is true. Kasi ganito kung popularity contest lang yan. Bakla, ang lahat ng kaibigan ko anti-Marcos. Walang biro yan, lahat ng kaibigan ko. Pero bakla, sinangkalan ko yung social life ko nung nag-release ako ng unang Bongbong Marcos article na I was actually defending Bongbong. Sa anong popularity? Sa Smartmatic. Ito sabihin ko Tapos putang yun na. Tapos gagawin ng popularity contest. Just... Saka sandali ha, ito man ang sabi ng popularity contest, sabihin ko lang po sa inyo, my exact address dito sa Netherlands ay ni-release publicly. Ulitin ko ha, my exact address ay ni-release publicly dito sa Netherlands. Ha? Ni-release someone. And that address is being circulated right now. Kahit yung account na nag-release na yun ay na-deactivate na-copy, na-screenshot yung aking na-screenshot yung address na yun. It's being circulated by anonymous pages. Gets nyo? Ngayon, kung ako, I can put my life on the line like that. Hindi nga ako sabi nga sa akin, lumipat na ako ng bahay. No, I will remain here. If I can put my life on the line like that, bakit yung tao behind Nagalix cannot do that? Dahil sabihin nila, nandito kami sa ibang bansa, excuse me, you are not safe even if you are not in another country. Ano bang pinagsasabi ninyo? Saka ito ha, kung may tangka sa buhay niya, the person can always approach DOJ. Or can approach FBI and get protection. Especially kung merong evidence. Ang problema kasi ganito, nagkaroon lang talaga ng issue noong yung Jonas, yung kabit daw ni Lenny, naging boyfriend daw ni Lenny. Pero the point is, multiple people already confirmed na hindi kabit. And then, nagkaroon ng issue na ito. At saka bakla, palambiro, ito bakla,
Actually, kahit hindi kinonfirm ng multiple people, hindi ako maniniwala. Hindi ako sa hindi maniniwala, pero malaki yung magiging duda ko dun sa pasabog na yon. Alam mo kung bakit bakla? Kasi si Lenny Robredo bakla, malaki mata nun, di ba? Matankwado yun eh. Pero, bakla, bakla, plastikan pa. Ang laki-laki ng mata ni Lenny. Pero, kahit na gabundok ang laki ng mata nun, may itsura pa rin si Lenny kahit papano. Alam mo yun? Di ba yung Esquire niya, ang ganda niya doon, in fairness to her. Maganda naman talaga si Lenny. Maganda talaga si Lenny. True. Maganda si Lenny. Tapos, tingnan mo naman yung kasama, parang, di ba, parang malabo. Hindi. Kasi bakla si Bolet, yung jowa-jowaan niya ni Lenny, kahit na Thundercats ang lolo mo, may itsura pa rin, may tika si Bolet, may Sa dating. matangkad. Kahit si Jessie. So, tsaka si Jessie bakla, nawala lang yung, medyo sumabog lang yung figure kasi nag-let go, naging dad bod. Pero nung bata yan, may itsura din. Parang sabi ko, may certain naman siguro na, minimum aesthetic as standard si Lenny. Bakla, yung nilalab team sa kanya, parang, X bakla, X. Hindi, di ba nag-release? Ngayon po, napapansin ninyo, nung nag-release ng statement itong si Jonas, di ba huminto? Di ba? Huminto. Yung pag-release ng Hydra 8. Ngayon, ang pinapalabas ng iba dyan, kaya raw huminto, dahil daw tayo ay nagsalita. Hindi po dahil huminto, dahil kami nagsalita. Huminto po yan dahil yung panglima po ay hindi niya na po nirepost yung kanya kasi nga, ay nako, kayo magsabi kasi ng storya. Huwag niyong gaguhin yung itong mga tao. Hindi po ito popularity. Hindi po ito dahil sa popularity. This is because of integrity. Tangina, anong popularity? Oo, integrity ito. Ano popularity? Popularity ba yung isasangkalan namin yung buhay namin? Ngayon hindi namin isasangkalan yung buhay namin para sa... Di ba, hindi namin isasangkalan yung buhay namin para sa mga tao na ayaw naman nilang isangkalan yung sarili nilang buhay. True. Puso mo bakla. Pero ang sinasabi ko po dito, mga friendships, yung sa TP po, naka 200 ako na articles from November 2015 to January 2017. 200 plus articles. Tapos nung na-blow yung cover ko at naging hindi na ako anonymous, may niretract ba ako kahit isa rin sa mga articles na yon? Wala. Pinangatawanan ko. Kasi alam ko sa sarili ko na kahit ibitin ako ng patiwarik o kahit na... Yan nga. Okay. So hindi, pasensya na ha, hindi namin alam kung anong dahilan kung bakit nawala. Baka sinasabotahe kami po ng ano. Hindi, bakla sa sobrang init ng ulo mo, nag-overheat bakla yung computer mo. Nag-overheat. Bakla kanina. Diyos ko, bakla yung laway mo, tuloy-talansik palabas ng cellphone ko, bakla. Hindi, ito yung pinag-uusapan kasi natin. Balik ulit tayo sa pinag-uusapan. Ayun nga, yung expose, hindi naman kasi pinipigilan yung freedom of speech. Diba? Ngayon, sana, bago... Hindi pinipigilan niya. Oo, ngayon, sana kasi, bago kasi magsalita ng kwento, gumawa ng kwento kung ano nangyari, ilabas kasi nila yung katotohanan kung ano yung objection. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba nakita nyo na sinasabi ng tao, bakit wala si SAS, si TP, saka si Mocha. Ngayon, meron pong dahilan kung bakit wala po kami. Hindi po hindi kami nag-volunteer. Ang totoo po niyan, we were offered. And then, we refused kasi nga, merong mga tanong na hindi masagot. Oh. Diba? Well, actually, meron kaming concern na it wasn't properly, adequately addressed. Diba? Wala po itong usapan ng popularity or whatever. Ito po yung usapan ng popularity versus integrity. Diba? So, gusto namin kasi, kita nyo we will be honest, naalala nyo yung EDSA 25. Yung EDSA 31, sorry. Yung ito lang. 31, oo. Ito lang lang EDSA. Kung hindi nyo alam, sa amin po, nag-usap, meron po kami, di ba nakita nyo po, na hindi po namin pinopromote. Actually, pinopromote ko nung una, kasi tinanggal ko. Kasi po, nagkaroon po ng concern kung sinong organizer, ano ba to, what are the issues, ganyan. Meron mga concern. Paano yung security? Maraming dapat saguting katanungan. Diba? Hindi lahat nag-endorse. Actually, kahit nga nung nag-endorse kami, hindi pa rin lahat nag-endorse. Si TP hindi rin nag-endorse. Ngayon,
'Di ba? Nakita nyo bakit? Kasi meron kami sarili-sariling desisyon. At meron din kami sarili-sariling puna sa kung anong nangyayari. Halimbawa yung sinulat ni TP nung sa yung sa ospital sa New York. Hindi naman lahat ng pro Duterte agree doon sa sinulat ni TP. Hmm. 'Di ba? Tapos bakit ngayon lumalabas na kaya tayo nagiging namumuna is because gusto nating i-secure ang popularity natin. Ano 'yan? Ay nako, mga friendships, ang gusto kong sabihin sa inyo ganito. Wala akong pakialam kung sikat ako o hindi. Sa totoo nga lang po, papaliwanag ko lang doon sa mga ano dyan, mga biter-biteran, sikat. Kasi po, nag-survive ako na sa kalahating taon nang hindi nga ako kilala. Pinipilit akong i-out, ayaw kong mag-out. At napilitan lang ako dahil i-out na ako ng LP. Sa palagay niyo po ba, yung taong gusto maging anonymous, yun yung hayok sa popularidad? Parang, fix yourself, umayos ka, di ba? Tapos, pangalawa, yung yung pong issue namin dito, yung iba kasing mga readers ang sabi, wag na kayo mag-away-away, magsuportahan na lang kayo. Ganun yung sabi bakla eh. Okay. Kaya lang po, ang problema ganito, ang ito pong thinking Pinoy, ewan ko kay Sas, walang hiya yan eh. Pero ako, joke lang. Ang thinking Pinoy po, iniisip ko, kapakanan ng bayan. Gets nyo? So, hindi po kapakanan ng Pro Duterte. Kapakanan Hindi ng rin bayan. kapakanan ng Dilaw. Kapakanan lang ng bayan. So, ibig sabihin, pag may isang tao o isang grupo ng tao na nasa landas habang pinaglalaban ko kapakanan ng bayan, wala akong pakialam kung sasagasaan ko sila. Gets mo? Kasi ano yan eh, question kasi na, alam mo ganito yan, kung ikaw magsasalita in public, actually kaya nga maraming may reservation sa'yo noon, TP, nung anonymous ka. Actually, kahit mga pro Duterte, may mga pro Duterte na may reservation. Aminin na natin yan, di ba? Ako nga sabi ko, so halika actually, kaya ko nga in-encourage si TP nito na mag-cantok kami noon para at least kahit boses man lang, meron nang alam yung mga tao. Kaso takot tayo, kasi ito si TP kasi. Baka na team ako eh. Kaso si TP kasi ayaw kasi niya nun. Kasi hindi lang dahil sa ayaw niyang yung magugulo siya ng mga tao. Kasi iniisip rin niya yung mga tao, yung mga mahal niya sa buhay. Diba? Paano kung naglantad siya, lahat sila whatever. Pero lumabas na si TP kasi marami siya explosive. So at least man lang kahit magpaparinig ka ng boses mo na totoo kang tao, tapos hindi nababaling sa iba yung sisi. 'Di ba? Kasi nga nung anonymous pa si TP, ibang tao yung sinisisi tungkol sa kanya. Oo. Diba? Sabi nga sa akin dati ni Secretary Andanar na dati akala siya si TP. Si Mike Acevedo Lopez dati napagkamalan din siya. 'Di ba? Akala nila ang daming mga pagkakamalan. Si Bruce Rivera. 'Di ba? Yung ibang tao yun ang pagkakamalan. Sa kanila sila yung nasisisi, sila yung nabibenga, 'di ba? Yun yung problema kasi ng anonymity. Yung ibang tao yung nasisisi dahil sa kagagawan mo. 'Di ba? Sa iyong ginagawa. True. Ngayon, itong sa We Are Collective, ganun din. 'Di ba? Ibang tao yung nasisisi, iba yung taong napagbubuntungan dahil sa ginagawa nila. Wala namang masama na mag-anonymous ka, pero the point is, maiisip mo na ibang tao yung sumasangkalan, nagiging sangkalan dahil sa ginagawa mo. Diba? And you have to give these people the right to question your credibility. Dahil yung pag-question ng credibility mo ay parte para mapaniwalaan ka at para makita nila kung totoo. Paano nila i-question yung credibility na anonymous ka? Kasi yung mga friendships, nakilala yung thinking Pinoy, hindi dahil sa mga award, hindi dahil sa mga TV exposure. Wala mga ganung bullshit. Dahil lang sa sinulat ko. Dahil wala nakapag-definitively rebat ng kahit isang article ko. Ikaw yung nirebat mo, Sas, di ba yung nirebat mo sa akin doon sa Lenny Freedom of Information, yung interpretation, pero hindi yung core idea. Actually, diba? hindi na interpretation eh. Actually, I was just really against kasi nga parang ang ginawa mo kasi nun, Bex, parang generalize mo, ay, mali ito lahat. Yung sinabi ni Lenny na exemption. Sabi ko, ang race ko nun, kasi ang field ko ay diplomacy, international diplomacy. Sabi ko kay TP, sabi ko nun, binenga ko siya, sabi ko, hindi po pwede kasi yung negotiation, madidiskaril kung kailangan kukunin na makukuha yung information kaagad. Kasi yung diplomatic negotiations po, mga kaibigan, mga kapitbahay,
ang isa pong malaking ingredient niya kaya nagiging successful dahil hindi po alam ng public kung anong nangyayari. Kasi pag alam ng public, dahil nga pag alam ng public, epal sila. epal marami makikialam. Halimbawa, gusto ng pinuno, peace. Yung gusto ng karamihan ng public, war. So pag nalaman nila na ganun yung nangyayari, ano mangyayari? Truly. Anyway, so ang punto dito, ang punto po dito mga readers, yung pinipil ko po kasi, I take every effort na maging rigorous doon sa approach ko pagdating sa mga expose. Hahanap ako ng paraan para masigurado ko na mahirap siyang i-rebut. Kaya po so far, nakita ko pa lang na rebuttal na ginawa yung totoong rebuttal na dalawa pa lang. Una, yung kay SAS, tama yung rebuttal niya dahil nagkamali ako ng application. Nagkawalan ng freedom of information. So, considered ako doon. At maliban kay SAS, ang nakakapag-rebut pa lang ay yung Rappler. Pero yung Rappler na rebuttal ano ba yun, yung bakla yung sa SEC nila? Oo, yung hindi... Ang nirebat ng Rappler, yung sinabi property investment chorba. Ang nirebat po nila, parang 2 parts lang ng article ko, at parang 5 points na doon. Tapos yung tatlo, totally unrelated doon sa article ko rebuttal nila. So, pucho-puchong rebuttal lang din ang ginawa nila na mas joke kaya sa rebuttal. So, ang punto po dito, kaya ako nagkaroon ng kalahating milyong follower, dahil wala akong pakialam kung magiging popular, kung magiging sensational o hindi yung article ko. Ang problema ko kung totoo siya o hindi. Ngayon, meron pong mga ibang mga mga social media players na wala silang pakialam kung leaky o hindi yung kanilang nire-release na information. Kasi po sa akin po, naniniwala ako sa free speech, pero yung actually tutulungan mo yung iba para mag-release, mag-spread ng information na hindi tama o sobrang dubious, may problema tayo doon. Kaya nga, kasi nga, kung gusto, diba? Okay lang naman kasi mag-free speech, ganyan. Wala ba, napaka-radical. Wala namang censorship na nagaganap. Ang nangyayari is, kino-question. Intention, motivation, sino ba tong tao na to? Bakit pwede bang ganun-ganun na lang? At ni-raise ko yung question na yon kasi, mga kaibigan, kasi buuin nyo kasi yung story. Diba? Ganito kasi yan. Kasi bakla, yung sinasabi, kasi di ba sinabi nila, may nagsabi sa kanila na kaya daw hindi lang nirelease yung numbers 5 or number 6, number 7, number 8. Kasi daw, nagsalita tayo. Kinontra natin. Hindi. Mga te, ang disagreement, ang dissent, ay hindi po atake sa freedom of speech. Yun po ay exercise ng free speech. Pag ang ginawa po naming crusade, parang tipong Facebook, lapatin mo nga yung cellphone mo. Sabi, pag naging crusade po namin ay tipong Facebook, delete the account of these bloggers, o tipong unfollow these accounts. Yun ang baka naging atake ng free speech. Pero yung sasabihin lang namin na dubious yung pinapost ng mga te. Hindi po attack on free speech, so tigilan nyo nga kami. Saka ito lang masasabi ko, kaya po kami umalma, kaya hindi, ulitin ko kaya kami kumukontra, dahil nga, meron mga kasagutan na hindi nasagot. Diba? Saka kaya napigilan, kaya hindi na nag-post yung Hydra 5 na tinatawag nila, bakit hindi nyo tanungin kung ba't di na siya nag-post? Yung Hydra number 5. Ay, nako. Ay, nako. Totoo lang. Bex, magsalita ka muna, nasa phone ako. Okay. So, ang mga friendships, sa amin po, malaya kayo mag-publish ng kahit anong gusto nyo i-publish. Hindi namin kayo pipigilan. Pero, pag sinabi namin na hindi totoo yung pinapublish ninyo, na dubious yung sources ng mga pinapublish ninyo, karapatan po namin magsalita din. Diba? Hindi ganun, hindi po ko kinontra kayo, binabastos na namin ang freedom of speech ninyo. So ang bottom line po dito, yung Hydra 8 na paputok na yan, hindi kami natuwa. Kasi po, si SAS, pero siya sarili niya reasons. Ako meron sarili. Ako po mainly,
from someone who did pretty much the same kind of thing that WAC is doing right now. Ang problema ko po, yung veracity ng mga pinost nila, ang dami-dami nila masyadong kiniklaim na hindi naman nila sinusupport. Tapos ngayon apparently, our recent discovery shows na mayroong may pagka-shady yung background nung nagsulat nung head ng We Are Collective. So parang time out muna. Bakla na dyan ka na ba? Nandito na ako. Kaya nga, sana, buuin nyo kasi yung kwento. Kasi nagkakaroon ng intriga na, kaya silang ginaganyan yung Hydra 8 kasi nga gusto nila i-secure yung popularity. Hindi ganon. Pwede ba? Merong, kung ayaw nyong sabihin yung totoong kwento, gusto nyo i-release ko yung mga screenshots ng conversations natin. Charot! Huwag na ganon. Pero, bakla, sabi ko dito, bakla, 30 mahigit na tayo, 30 anyos mahigit na tayo. Bakla, tapos na high school. Huwag na magtirahan ng parang high school na parang barkada, one versus barkada. Ano ba high school? Napakasimple nung issue. Ang issue dito is sino ba yung nasa likod ng WAC? Sino ba sila? What are their intentions? These are real questions. Bakit? Di ba tayo rin naman tinatanong ng mga tao, anong intention natin kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagbablog? May karapatan silang tanungin yan and then they have the right to doubt us. Tapos, but why do some of them have to lie about the circumstances surrounding yung release ng WAC? Ayun na nga. Why do they have to lie? They just have to be honest about hindi it. Hindi nga sila naglalay. Alam na nila hindi nga naglalay. Alam na nila yung circumstance. They're omitting circumstances. Omission. Ayun, deliberate omission. Hindi naglayo yung isa di ba? Ayun din, nag-lie din yung isa. Kasi, tanungin nyo kung bakit hindi nag-release yung Hydra. Actually, may nagsabi na rin na yung Hydra 4, nagsulat siya kung bakit niya tinanggal kasi binura raw niya yung sinulat niya. Parang dinilit niya. I don't know. Basta yun ang chika. Pero sabihin nyo kung bakit. Huwag kayong gagawa ng puchup. Kung ito lang bakit ba masyado yung pinagtatanggol kung sino yung nasa likod ng WAC? Hindi nga niya mapagtanggol yung sarili niya Why? Bakit hindi nila kailangan, bakit kailangan magpa-lawyer? Diba? Bakit kailangan yung ibang tao mag-lawyer sa kanya? Kung ganito na masasabi ko Sinabi kasi sa akin ng isa, itong pagkasabi niya sa akin, kung hindi raw ako nagsalita sa si TP, dapat tuloy-tuloy na yung release ng WAC. Sabi ko sa kanya, unang-una, if you think that what you're saying is true, even if God is in your way, even if God is in your way, magtutuloy-tuloy kayo. Huwag niyong gamitin yung ibang tao na dahilan dahil sa hindi nagtuloy-tuloy yung expose na Hydra na yan. Merong dahilan. At aminin niyo kung ano yung dahilan. Huwag niyong lokohin yung taong bayan. Kasi bakla parang feeling ko, nagsalita ako, nagtilansikan yung mga pindutan sa keyboard nila, hindi nila mapindot, gano'n. Kasi ang lumalabas... nung nagsalita ako, biglang naputol yung kuryente sa kanila, gano'n. Lumalabas kasi tayo, parang ginagawa nila, parang tayong gatekeeper. Dahil pag sinabi natin hihinto sila, wala pong gano'n. Meron pong dahilan kung bakit hindi nagtuloy-tuloy. At aminin nyo kung ano yung dahilan. Huwag nyo kaming gamitin. Ginagamit nyo kaming scapegoat sa katarantaduhan ninyo. Kasi bakla, tutuhanan lang Akin na-appreciate ko bakla nung in-invite tayong tatlo, ako, ikaw, si Mocha. Na-appreciate ko yun nung in-invite tayo sa Trolerati Party. Na-appreciate ko talaga sa kasasaya ng mga tao, mabait sila sa atin. Pero lilinawin ko lang po sa inyo na hindi po kami halos magkakakilala prior doon. So, ang nangyari po sa Trolerati Party, yung Hydra 8 ko noon na yan, nandun yung sa walo na yun. Yung walo na yun, nandun sa grupo na yun. Tapos somehow, pag nagpo-post sila, lagi kaming tinatag. Ngayon, ang sinasabi po namin dito mga readers, okay lang sa amin sabihin nila kung ano gusto nilang sabihin. We respect their freedom to speak. Pero, please don't drag our name into it. Kasi magsasuffer yung credibility namin. Di ba bakla? Ito, kita mo ito na. Yung mga pro-LP na pages, tayong tatlo nila Mocha ang sinisisi. Sabi, sila ang nasa likod ng WAC. Alam nyo, normal na sa amin to, pero yung tipong i-blame sa'yo yung ginawa na hindi mo namang ginawa. That's unfair. Nakikita niyo kung gano'n ka-unfair? Interview pa nga ako ng tinawagan pa ako, nasa States ako ngayon, tinawagan pa ako ng TV5. Kasi akala nila ikaw yan. Tapos tinanong kung, akala daw nila ako. Nung kinakausap ko yung
yung researcher ng TV5, in-interview ako, sabi ko, te, halata naman magkaiba yung writing style namin. Parang ang lalim masyado ng vocabulary nung nagsulat nun. O di kung gusto mo Sabi ng ko, alam mo, hindi ako ganyan magsalita. di kung gusto mo ng popularity, dapat inamin mo na ikaw yung wak. Oo. Diyos ko. Sikat ako, di ba? Mas sikat ka. Di ba? Bakit namin tinatanggi? Kasi nga hindi naman kami. Saka, ang nakakalok, basta, ito naman sabi, tapusin na natin to, basta buuin nyo yung storya. Buuin nyo yung storya kung bakit hindi nagpatuloy yung Hydra. Di ba? Buuin nyo, wag yung lokohin, wag yung daguhin yung taong bayan. Buuin nyo kung bakit. Kasi you owe Prodo 30 people that explanation. Hindi ako magsasabi. Kayo magsabi kung ano, release the entire conversation. Tsaka po, umabot kami ng, hindi ko pa kinoconsider sarili ko na major player eh. Dahil kalahating million pa lang yung likes ko, yung mga major player, 1 million plus. Pero po, umabot po naman ako kahit papano sa level na ganito eh. Kasi, pinangalagaan ko tiwala ng tao sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Diba? O, kung nagsinungaling man ako, hindi ko sinasadya. O ito, pero never ako intentional na nagsinungaling. Pag may nagpo-post ako nito, minumura ako ng mga readers ko. Go lang. Minumura nila ako. Pero hindi ko naman sila sasabihin na gusto nila magpasikat. Or bakit kaya nila kino-contradict or inaano. Go lang sila dyan. Pero kung gusto kong sumikat, hindi ako magmumura sa Facebook Live, hindi ako mambabara ng tao, gagamit ako ng mas mabulaklak na salita. Ganun bakla, ganun ang trabaho ng fame whore. Pero bakla, pag nagbinumura ko yung sarili kong reader habang pinapanood yung sarili kong Facebook Live, bakla, fame whore yun? Ano nga yun eh, medyo self-destructive nga yun eh. Oo, pero yun nga lang, buuin nyo yung storya para yung mga tao, alam nila kung ano nangyayari. Wag kayong gagawa ng, kasi, alam mo yan, ang daming excuses, ang daming pasikot-sikot. Simple lang naman ang dahilan kung bakit kami tumanggi, kung bakit kami umaalma, kung bakit namin kinu-question ang mga nangyayari. Buuin nyo, sabihin nyo kung ano yung rason namin. Wag kayong, do not allow intrigues to happen na hindi nyo sasabihin yung storya. Kaya ngayon meron ng mga intriga na, ay naku, ito si Sasaka si TP, kaya nila ginagawa yan kasi gusto nilang i-secure yung popularity nila. Hindi po yun ang dahilan. Tanungin nyo po dyan sa mga nagsasabi kung anong sinabi namin. Ano yung concerns namin. At saka yung po mga burikat sa Hydra 8, totohanan na lang. Kayo, meron tayong shared na annoyance sa mainstream media dahil lagi nilang tinutwist yung salita ni Duterte. Ngayon, kung ayaw nyo palang ginagawa sa inyo, yung tinutwist yung salita nyo, ba't yung ginagawa sa amin? Diba? Yun lang eh. Bakit hindi nag-post yung Hydra, so-called Hydra 5? Bakit? Alam ko kung bakit. Ayoko lang sabihin. Sila magsabi. Diba? At hindi ako ang dahilan kung bakit hindi siya nag-post. Nagulat na nga lang ako nung sinabi niya yung dahilan eh. And then, bakit namin tinanggihan yung offer? May nag-offer kasi sa amin dyan sa isang Hydra 8 na pinapakiusap daw ng tao behind the Hydra is kausapin daw na kaming tatlo. Ni-raise ko yung issue. Ano yung issue ni-raise ko? Kung doon panahon na yon, dapat sabihin ng tao na yon kung ano yung issue na yon. Di ba? Ngayon, kung sinabi niya yung issue na yan, wala na itong chismis na popularity. Kayo rin eh. Anyway, next topic na te. At saka ito bakla. Ano yan? Last na. Yung binigay ko na ebidensya sa kanila, pinakitaan ko sila ng screenshot na We Are Collective mismo yung nag-down ng sarili nilang website. Dadma. Bakla. Tapos na dapat ang usapan nun pa lang. At hindi lang ikaw una We Are Collective ang gumagawa ng sarili nilang issue. At hindi lang ikaw una nagsabi sa akin yan ha. Hindi lang ikaw una nagsabi sa akin yan. Meron pa isang tech na nagsabi sa actually hindi lang dalawa eh. Mga 4 na sino nagsabi sa akin. Nasabi nila bakit down yung website ng We Are Collective wala namang evidence ng DDoS attack. Baka raw na-hack. So alam mo yun, masyadong Anyway, ito na masabi ko, hindi po, ang may problema po dito ay hindi po kami. Ang may problema po dito ay yung nagpapalabas ng expose. Di ba? Ngayon, kung gusto nyo maging tapat sa taong bayan, sabihin nyo yung mga nangyari talaga. Huwag kayong magre-rely sa issue na dahil sa popularity. Do not protect
Do not protect yung mga tao about them. Tell them kung ano yung issue namin at yung ni-raise namin. At bilang pagtatapos, iko-quote ko na lang yung sinabi ni Daddy D at makakakuha kayo dyan ng clue. Charot! Ito na lang. Tinanong kasi si Daddy D about the Naga leaks. Ito yung sinabi niya. Even when I was mayor, vis-a-vis with my political opponents, never really used black propaganda. Maybe Naga leaks, that's the work of their previous opponents. And maybe some supporters of mine, those who were hurt. But I am beyond pain politically because I no longer have ambitions. I can no longer run for office. Just work. I'm trying my best to strengthen government, stop corruption, order the arrest of tax evaders. Hindi po ibig sabihin niya na hindi totoo yung Naga leaks. Actually, a lot of people already told me na around 70 to 80% ng Naga leaks ay totoo at sana maimbestigahan na, lalo na yung nangyari kay Emil Aguinaldo. Diba? Yun kasi, sana maimbestigahan na yung nangyari kay Emil Aguinaldo. So, ang sinasabi po namin dito mga readers, mga watchers ngayon, yung Naga leaks, hindi ko mo ibig sabihin na meron silang madaming gimmick, hindi na totoo. Pwedeng maraming totoo doon. Kaya lang po, ang problema, mahirap hanapin kung alin yung totoo at hindi. Kaya kung gusto ng We Are Collective, na ikalat pa din yon despite yung dubious na veracity ng ibang mga info doon, problema na nila yon. Huwag na lang gamitin yung pangalan namin. Or ng kahit sino. Well, kung gusto nila mag-volunteer, sabi naman nila nag-volunteer sila. Di nag-volunteer sila. Pero ganito kasi yun. If someone volunteered na i-release yung gusto kong i-release, at alam ko na that person's life would be in danger, I wouldn't do it. Gets mo? Gets mo? Kasi kung hindi ko kayang ilagay yung sarili ko sa panganib, bakit ko hahayaan yung ibang tao na ilagay nila yung sarili nilang buhay sa panganib? Next topic.